I suggest, sir, that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. That's why if you remember the very recent case na meron na pong promulgation kay Satur Ocampo and kay Franz Castro, we can attest to you that it is a part of the national campaign of the CPP, NPA, NDF. Pero yung sa Kabataan Party List, kaya ko sabihin diretso eh. Kabataan Party List eh. Meron kayong miyembro na napapatay bilang NPA eh. Hindi nyo kinokondina. Kung kinokondina nyo, baka mag-stand kami kasama ninyo sa pagkondina ninyo. Eh hindi nyo kinokondina eh. Diyan nagsisimula yung vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinokondina, it is bordering to toleration. Thank you for the permission, sir, because I need to leave by 12. I need to attend the graduation in Cavite. Regarding the National Youth Commission, our mandate is to enjoin the Filipino youth towards nation building. Ang ibang pangalan ng NYC law is Youth in Nation Building Act. Kaya kung makikita nyo yung batas namin at mandato namin sa NYC, talagang kailangan namin yayain yung mga kabataang Pilipino na mag-participate sa government programs or mag-create ng activities para makatulong sila sa taong bayan. For example, ito, principles of the NYC law, promotion and protection of the physical, moral, spiritual, intellectual well-being of the Filipino youth. Inculcation in the youth of patriotism and nationalism, encouragement of youth involvement in character building and nation building. Sa tingin ko, hindi lang bilang National Youth Commission Chairman, bilang isang dating UP Diliman, ROTC Corps Commander, ang aking asawa, doon ko rin nakilala sa UP, ang aking kapatid, doon rin galing sa UP. Ang problema, ang pagkakamali, minsan natotolerate natin. Minsan, pag binabanatan yung mga NPA na napatay na galing UP o PUP, minsan doon sa mga forum natin sa UP, minsan parang lalabas pa, defend UP or something about school spirit. It is not regarding school spirit. It is not regarding the achievements of the university. For example, pag kausap ko sina Raul Manuel sa Kabataan Party List, sinasabi ko, yung mga advocacies nyo sa Kabataan Pilipino, marami dyan, sinusuportahan ko rin. Marami dyan nakakatulong sa bayan. Pero pag may napapatay kayong miyembro na NPA at hindi kayo nagsasalita, dun nawawalan ng significance yung ibang achievements ninyo dahil sa hindi nyo pagkondena, dun nyo na-tolerate yung ibang miyembro nyo mag-NPA. We cannot say na ang dami namin nagawa para sa bansa. Ang dami naming advocacy para sa bansa. Pero pag meron tayong mag-aaral, meron tayong miyembro, meron tayong alumni na napapatay bilang terorista, we cannot cover it up na ang dami namin nagawa sa bansa, kaya yan, isolated case. Siguro pag isa kang school na meron kang napatay na NPA na miyembro, baka isolated case isang miyembro. O sabihin mo na 3. Pero kung 10, 20, 50, 100 alumnus ninyo o miyembro ng inyong organisasyon ay napatay bilang teroristang NPA, merong something na problema na hindi natin tinututukan doon. Ang masabi ko sa inyo, dito sa 6 na taong ko sa National Youth Commission, nakita natin, nagtulong-tulong ang buong gobyerno mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon. Ibig sabihin, effective yung NTF-ELCAC, yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, wala ka nang lalaban ng mga balangay, pulutong ng NPA kasi naubos na talaga sila. Marami ring matatandang NPA, sumuko na. So, saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit
sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. For example, recently, na-convict si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadalahan. Yun mismo sa RTC decision nakalagay, dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area, endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo. Wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saan nga nakakita na 2 kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating i-exaggerate. May freedom of travel, may freedom of speech and everything. Anong ginagawa ng 2 kongresista? Nagdadala ng bata sa kabundukan na merong NPA in the middle of the night. Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. Pangalawa, yung kina Raul Manuel. Pag usapang NPA na, nahihirapan na rin siya makipagdebate. Kasi hindi niya kinokondena. For example, tong Akbayan, sa 6 na taon, kinokondena ako na Akbayan. Pero hindi namin sila kinokondena. Bakit? Wala naman nanggagaling na NPA sa kanila eh. It is a political stand. Baka kaalyado sila ng previous administrations. They are attacking the appointees of the new administration. Okay lang yon. That is part of the government and the government discussions. Mga policies ng gobyerno. Walang nag-NPA mula doon sa Akbayan eh. Kahit banatan kami ng banatan, kahit pag-resignan kami, okay lang, we understand their stand, their policies, advocacies. Pero yung sa Kabataan Party List, kaya ko sabihin diretso eh, Kabataan Party List eh, meron kayong miyembro na napapatay bilang NPA eh, hindi nyo kinokondena. Kung kinokondena nyo, baka mag-stand kami kasama ninyo sa pagkondena ninyo. Hindi nyo kinokondena eh. Diyan nagsisimula yung vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinokondena, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami, makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata napaparusahan na nag-vandalize doon, Viva CPP NPA. But if you do that vandalism, siguro sa UST, o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize nun at anong student organization nun. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga naggaganon. Yun yung pinaka-minor ha. Vandalism. What more in recruitment? Nandiyan si Kate, galing UP Diliman mismo. They became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na nire-red tag na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnus ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA. Diba? Isipin na lang po natin, karamihan naman dito merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag-aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak ninyo, papayagan ninyong ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama. Baka pag patungkol na sa ating mga anak, magiging aktibo tayo. Pero pag anak ng iba, hindi tayo ganun ka aktibo. Ito sinasabi ko sa gobyerno in the past 6 years. Pinapasweldo tayo lahat bilang opisyal ng gobyerno. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. I am not saying na tutukan yung pag-demolish dun sa ideology, dun sa ideas nung bata. Kasi ganun rin naman sa Akbayan eh. Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders, lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Sa atin, kung meron tayong mag-aaral, meron tayong estudyante, meron tayong kabataan na napupunta sa bundok,
Hindi na nga kailangan sabihin ano yun na dapat ma-alerto na tayo. Ang tagal-tagal na nung problemang yon. Alam nyo, nare-realize ko kung anong problema dito sa atin sa gobyerno The problem is so big na iniisip natin sa gobyerno, hanggang kailan ba termino ko sa NYC? Hanggang kailan ba termino ko sa UP? Hanggang kailan ba termino ko sa Senado? Hanggang kailan ba termino ko bilang mayor o barangay captain? Naku, yung issue na yan, di makakatulong sa akin yan sa karir ko. Kasi mawalan ka ng boto. Mapaaway ka pa sa school mo. Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa 100 milyon dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila. Nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin, marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan gusto ko rin itanong yan ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong sinasabi? Hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits, napatay yung anak nila ng NPA. Pero pag merong napatay na NPA, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo. Dating member ng karapatan and everything, democratic, ganito yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies at ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion Pero when your students, your members, bear arms against the government, against our republic, dapat na magsalita yung universidad na yun, hindi namin tinotolerate yun. Hindi yun, pupunta tayo sa Senado, dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng senador. We contribute to the vagueness of the problem. Kung si Raul Manuel, kinokondena niya yung members na napapataya sa NPA, tapos ang usapan. He is not tolerating. If UP and PUP condemn alumni members who become NPA or students who become NPA, tapos ang problema. But as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day, we tolerate on regular days for it to happen. Siyempre dito, pagharap natin sa senador, gusto natin na makaalis na dito, mabigay sa senador kung anong gusto niya marinig. Ganun rin pag budget hearing. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, marami dito, pinapasweldo ng taong bayan at ng gobyerno. At habang nandito tayo, mandato natin ipatupad ang batas na dalhin ng mga kabataan Pilipino towards nation building, create productive activities for the Filipino youth. Ito, last na sir. Dito kasi sa sinasabi natin dito, enjoin the Filipino youth to become nationalistic and patriotic. Who will say kung ano yung sense of patriotism? Kasi naging LFS ako sa UP Los Baños Pwede natin sabihin na ang pag-bear ng arms is a very patriotic act. Kaya nga sasali sa Kabataang Makabayan KM Makabayan nga Who will tell those students that those activities are not really nationalistic, patriotic, and contributory to nation building? Magulang? Paaralan? Ako sinasabi ko na ngayon, dapat merong mag-draw the line doon sa mga activities ng mga mag-aaral. Hindi doon sa ideas, kahit doon na lang sa pagkondena. Ang tanong ko, kinokondena ba ng mga paaralan, yung mga alumni na nag-NPA?
And lastly, bakit sa lahat ng state colleges and universities, bakit meron tayong D&D accord with UP and PUP? Alam nyo, ito nakaka-contribute dyan eh. Bawal pumasok yung government troops sa UP o sa PUP. Dati nga may naghahasa sa UP Diliman, kailangan pa magpaalam ng PNP bago makapasok. Nandun na yung naghahasa, nandun yung bangkay, malapit sa checkpoint ng UP Diliman. Bakit tayo merong ganong accord? Nagagamit yan, naaabuso yan ng ibang NPA. Pag bumababa sila sa metropolitan area, syempre doon sila tatambay sa area na hindi pwedeng makapasok ang tropa ng gobyerno. How come na meron tayong government-funded institutions na bawal protektahan at i-secure ng tropa ng government? 'Di ba? Yun lang po ang sinasabi ko. And yun po, madami ako masabi dyan. Kaya lang for the past 6 years, talagang pagod na ako dito sa issue na ito. At tinuturo na nga ng mga dating rebelde, nagaling rin sila dito sa school natin, ayaw pa natin talagang tutukan kung sino yung nagre-recruit dun mismo sa campuses natin. Yun lang po. Thank you, Ayusi Cardema. Indeed. I took a BA Communication Arts, major in Speech and Corporate Communication. I was the chairperson of the Gabriela Youth in UP Mindanao, and also I was the Gabriela Youth. Yes, Your Honor. And also I was the chairperson of the Alyansa ng Aktibong Kabataan sa UP Mindanao, or Anak UP Min. So I joined the New People's Army last May 11, 2014, 2 weeks after my graduation. I became the former secretary of the Guerrilla Front 55, SRC5, SMRC. So, Kate and I, we have the same story. So, parang, ayoko na po yung paulit-ulit na lang po tayo, because we already know what is really happening sa mga universities, sa mga state universities and colleges when we talk about the CPP, NPA, NDF recruitment. But maybe I just want to raise na marami kasi nagtatanong sa akin, so ano yung pwede nating gawin? So given that napakarami na po naming mga former members ng legal front organizations na naging member ng mga underground mass organizations at hanggang naging membro ng Communist Party of the Philippines at naging membro na po talaga ng New People's Army. Why not we will use our testimonies as grounds na itong mga identified legal front organizations ay maging basis kung kailangan pa ba natin silang i-accredit? Kasi we always talk about the policies, nagawa na natin tong lahat, Bakit may nakakalusot pa rin? Because the Communist Party of the Philippines will never stop recruiting students dahil ang mga estudyante ang balunan ng mga politiko-military cadre sa CPP-NPA, it is the responsibility of the Communist Party of the Philippines to recruit students para ipagpatuloy yung People's Democratic Revolution. It is part of the indoctrination, and it is the responsibility again of the members of the Communist Party of the Philippines. Miyembro yan ng legal front organizations at lalong-lalo na syempre yung mga miyembro mismo ng New People's Army. So sa konsepto kasi ng People's Democratic Revolution, ng CPP, NP, NDF, may dalawang forma ng pakikibaka. Yung paulit-ulit na po din naming dinediscuss, yung parliamentary struggle and the armed struggle. Hindi po yan pwedeng magkahiwalay. As long as we are very open with the organizations that are already identified as legal front organizations, paulit-ulit magiging cycle lang po ito. Kasi we as former rebels, we are also sacrificing ourselves in exposing the truth po, kahit nga kami, after nito, tatawagin kaming taksil sa bayan, mga etc., all those negative na mga sinasabi sa amin. Pero at the end of the day, we are here alive to tell you the truth that this is not red tagging, siguro, yes, we recognize academic freedom, but academic freedom is not unlimited,
we want to help you in creating a legislative bill, no, that will not infringe the academic freedom of the institution and of course, no, the students' constitutional right. Kasi lahat naman po, parang kung ikaw kasi naging aktivista ka na, tapos na-radicalize ka na, kung nasa legal front organization ka, for example, Raul Manuel, you have the audacity to really talk about the laws and the provisions sa gobyerno kasi nasa legal front organization ka. But how about those people or those children na nasa loob mismo ng kilusan na hanggang ngayon ay members ng New People's Army? So, kung atin pong talagang, I mean, if we will really dig into the mechanisms ng CPP and PNDF, ang dalawang forma ng pakikibaka, napakataas pa po yan na, napakalalim po yan na scientific explanation, no? Pero kung tayo lang first, of course, paulit-ulit na po kasi kami nagsasabi ng mga legal front organizations, pero why is it that until now, we still recognize the legal front organizations, Anak Bayan, League of Filipino Students, Gabriel Youth, and even us, no? And of course, yung ibang mga tao na they are blind about what is really kung sino ba talaga yung mga tao na nasa loob ng Kabataan Party List, na nasa loob ng Gabriela. Kasi patuloy nilang sinasabi na sila yung tumutulong sa mga tao. And later we will discuss to you, no, kasama ko po yung mga members ng indigenous people sa Talaingod, Manobo, and the former secretary of the SRC5 to really share to you what is really happening, no, doon talaga mismo sa kabundukan, na kung saan connected ito sa pagre-recruit, hindi lang doon sa mga kabataan na katutubo, kung hindi nagiging balunan ito para makapag-recruit ng mas marami pang mga kabataang estudyante, especially, no, sa Universidad ng Pilipinas at sa Polytechnic University of the Philippines. So, yun lang po. And of course, no, later we will also parang makonect na lang po namin lahat na at the end of the day po, no, kahit po na si University of the Philippines, si PUP, may mga ganitong palisiya, kung wala po tayong political will to really stop, no, or prevent the recognition of the legal front organizations, wala po tayong magagawa. And alongside with the prevention na hindi marekognisa ang mga identified legal front organizations, we are begging the government to really look into the welfare of the students, no, when it comes to education. Dahil nakasaad naman po sa constitutional right natin na everyone, no, should have a quality and accessible education. Yun lang po at maraming salamat. Thank you, Rian Jane Ramos. And I hope, kahit na sinasabi mo na paulit-ulit na lang, I hope huwag kayong magsawa na kahit na paulit-ulit yung sinasabi ninyo because for all we know, yung paulit-ulit na pagsasabi ninyo ng katotohanan ay magbubunga pa rin yan na kabutihan in the future. So we need perseverance to win this fight. Alam kong mahirap ito. Kahit anong sabihin natin, unless we will be able to amend the Constitution at matanggal yung party list system, hindi talaga mawala yung mga party list ng komunista dyan sa lower house. Hindi talaga matanggal yan dahil it is provided for in the Constitution, yung kanilang participation. So, wala tayong magawa. Pero sige lang, tuloy lang tayo. Hintayin natin na ma-amend natin yung Constitution at pag ma-amend ang Constitution, dapat tanggalin talaga yung party list system na yan dahil ang daming problemang binigayan sa atin. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa na party list. Talagang sila talaga ang I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the insurgency problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house. Kabataan party list yan siya under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-Guerrilla Front 55. Guerrilla Front
55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we are very fortunate to and we're very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, si Ida former Marie. secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon Yes. kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA? As a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero? Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariana Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC 5 ng SMR. Yung sinabi po alam yung branch secretary ka ng SR Sub-region po. Sub-region. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa sa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRJ, napakalaki yung armadong component yan. Hindi lang kumpanya, kundi abot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung SRJ na yan. Ang dami kong taong namatay sa pagkikipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo, yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento, inabot ko dyan. Anong area ninyo? Ano po, Davao City. See that? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. That's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking playground. So, mabuti hindi tayo nag-enkwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi nag-abot ba tayo nung provincial director ako na Kumbal? Hindi po ako na-assign ng Davao de Oro po. Hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jean Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila, tapos siya po yung nagsundo po sa motor, tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week? Opo, Congressman na siya noon? Hindi pa? Parang hindi pa, That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para full-time NPA. Tapos nung hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya. Hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng kabataan. Nung umalis po siya sa amin, sabi niya, may naka-assign na po daw na task niya, maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya.
So dati siya student regent ng UP. Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp no, bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin, sir. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman, sir, kasi Ha? hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo 'yun, kung actually pwede naman siya lang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila kami lang nagsasalita dito eh. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek, Ay, sorry. invitation lang naman, no? While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. We respect interparliamentary courtesy. Dahil ako naman, inimbitahan rin nila doon sa Senado, sa lower house, hindi rin naman ako pumunta. Ayaw ko rin pumunta doon dahil alam ko naman yung purpose nila doon. Di ba? At saka, I don't want to be the yung magiging president. I don't like to become the president. Mamaya yung mga next na mga senador magagalit na sa akin. Bakit kasi inunahan ni Bato pumunta doon? Kami ngayon, pumunta na kayo, obligado pumunta. But anyway, just offer him. Baka gusto niyang pumunta. Yun lang, imbitahan lang ninyo. Pero I don't think pupuntahin dito. Sige lang. Please continue. Okay, after nun, so maybe we could talk about the recruitment sa Lugpungan. Yes, Schools? we are going to that. Okay. Sino bang Kami din po. sige, continue. Ako sa Lupungan na tayo. Ako na lang po muna and Yes. then I will just introduce na lang ako na lang muna. Okay. Yun po, nasimulan ko naman. So, before po ako mag-NPA, if you remember the UCCP Haran Bakwit, no, that was April 3, 2014, no, meron pong 1,300 no, manobo from Teleingod, Davao del Norte ang nakapunta po sa UCCP Haran. Tapos, kung maalala po ninyo, napakalaki po na campaign iyon na kung saan narecognisa yung tinatawag nating Lumad struggle for their defense sa ancestral domain. So at that time po, hindi pa po ako member ng NPA, pero ako po ay member na ng isang underground mass organization at candidate member na ng Communist Party of the Philippines. Before you continue, why UCCP Haran? Bakit kayo doon nyo dinala yung mga bata na from Davao Norte man kayo pumunta sa UCCP Haran? UCCP Haran is in Bangkiruhan, Davao City, di ba? Yes. Please. Si Ma'am Ida po, she has the credibility po para mag-discuss regarding sa UCCP Haran. Okay. Can you answer briefly, Ida? Kasi po yung UCCP Haran noong early 90s pa po siguro yun. Sila na po yung una nag-cater o nag-facilitate ng mga buckwheat po galing Talaingod. Tsaka may ano po sila, may parang tinatawag po naming alyado po ng mga taga-urban po ng Davao City. Okay.
urban committee po ng CPP po. Ano po nila, mga aliado po nila. Kaya nung nagpa-backwit po nung 2014, doon po dinala kasi sila po yung tumulong nung early 90s pa po na backwit. Thank you, thank you. Maraming salamat. Please continue. Opo, bale Ayan. si UCCP Haran po, part na po talaga ng United Front na pag-oorganisa ng CPP-NP, NDF, kaya po hindi lang po sa sektor ng mga kabataan, lalong-lalo na sa UP, sa PUP and other institution, pati rin po mismo sa mga religious groups. So, ayun po, nung napunta po ako dun sa UCCP Haran, we were tasked to immerse with the children. So, ang hindi ko po makalimutan dun ay sabay-sabay pa namin kinanta yung Salugpongan hymn. No, Salugpongan, for the information of everybody, it's a lumad school po sa Lupungan, Tatano, Igcanogon Community Learning Center. Tapos kung nabalitaan po natin na na-close po siya, 55 sa Lupungan School sa Davao Region because of, tawag dito, yung the grounds na it was operated by the CPP and PNDF. And we can attest to you na totoo po na ito po ay ino-operate ng CPP and PNDF because I am from after po nung April 3 na nag-immerse ako doon, after a month or more than a month po, nag-NPA na po ako, pumasok po ako mismo sa Talaingo, Davao del Norte, sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, and then nakita ko po doon yung mga paaralan, ang isang paaralan ng Salugpungan, and then papunta po doon sa iba't ibang mga areas namin sa Talaingod. Meron po kaming naitayo na 21 Salugpungan schools sa loob po ng Talaingo, Davao del Norte, and kami po mismo ng mga NPA ang nagfa-facilitate sa pagtatayo ng mga school buildings. Sa pagbabalik ko sa we were given like only at parang 20,000 lang po, 20,000 pesos para magtayo ng isang school building. So ang nangyari po, we were tasked to do that because ang Talaingo, Davao del Norte po ang isa sa pinakaunang nakapagtayo ng shadow government sa municipality level. So imagine meron na po palang mayor doon sa loob ng Talaingo, Davao del Norte. Akala nyo lang po na sa government of the Philippines lang. So meron na po kaming mayor doon, and that was Dato Gibang. So Dato Gibang surrendered last 2018 with the efforts of the 10th Infantry Division. Because of his surrender, na-expose po yung mekanismo na ginagawa ng CPP and PNDF. That's why if you remember the very recent case na meron na pong promulgation kay Satur Ocampo and kay Franz Castro, we can attest to you that it is part of the national campaign of the CPP and PANDF. So at that time po na bumaba yung mga bata from actually sa Nasilaban sila banda, doon po kinuha nila Satur Ocampo at si Franz Castro yung mga bata. There were 14 of them, and those children, kilala po namin yon, kilala din po namin yung mga magulang ng mga bata dahil isa po kami sa mga nag-utos na bumaba sila for the campaign in protecting their schools. Bale, kung sasabihin po nating national campaign, ibig sabihin po, si Communist Party of the Philippines, New People's Army, may mandato po siya sa mga underground mass organization at mga miyembro ng Communist Party of the Philippines na nasa legal front organization. Noong mga panahon na yon ay under attack po ang unit namin, ang NPA unit, ang regional headquarters. Kung natatandaan nyo po si Menandro Cabok Villanueva na neutralize na po, he was then the commander of the National Operations Command ng NPA at nandun po siya sa area namin sa SRC-5. So we were tasked to protect the unit na kung saan siya pumunta, and kami bilang territorial unit at panawagan na kailangan protektahan namin ang aming basing masa, kami po ay nagtap sa mga national identified na mga legal, no, na parang kung sasabihin natin na hindi naman sila maapektuhan sa campaign na ito kasi nga syempre ang panawagan ng partido, we should always
put the interest of the people, and then at the end of the day, we are just exploiting those issues. So ang ginawa po ng partido ng panahon na yon, si Satur Ocampo and then si Franz Castro, sila po yung national na identified na sikat na kunwari ay mga people's rights advocates. So the question kasi, paano sila nakarating doon? Sino yung contact nila? Sino yung kilala ba sila ng mga tao sa Talaingod? Hindi sila kilala. So paano sila napunta doon? It is because of the command of the Communist Party of the Philippines. So ang partisipasyon po ni Franz Castro at ni Satur Ocampo sa tinatawag nating parliamentary struggle, napakalaki po yan para maprotektahan ang NPA sa loob mismo doon sa unit na kung saan kami galing. So because of that campaign, akala po namin mananalo kami, pero napakatalino na po ng security forces natin dahil alam na nila yung mekanismo ng gawain namin because of course, ilang taon na rin pong paulit-ulit na nagpapabakwit ng mga kabataan at mga kapatid nating katutubo. So because of that, they were apprehended. And kayon hinaharap natin yung hinaharap nila yung isa sa mga kaso na kung saan sila ay na-convict. And i-connect ko lang po ito sa, if you are familiar with Bay Bibiaon, sa UP Diliman po, si Bay Bibiaon ay nandoon. Sa panahon po ng Manilakbayan, si Bay Bibiaon, she is the first ever tinatawag nating babae na tribal chieftain sa Manobot tribe. And if you will Google Bay Bibiaon, makikita nyo na meron po siyang mga awards, lalong-lalo na po sa UP Diliman, meron po siyang natanggap ng mga awards, and actually international awards. Bay Bibiaon is a member of the Communist Party of the Philippines. And we can attest to that dahil si Bay Bibiaon ay kasama po namin mismo sa loob ng kilusan, mismo sa loob sa Talaingod, Davao del Norte. Ngayon, in connection, kasi alam naman natin na sila Satur Ocampo, sila Franz Castro, they're really projecting that they are the ones na they're advancing the indigenous people's rights. Pero kasali din po kasi sila doon sa campaign sa Manilakbayan. From 2014 na bakwit hanggang sa 2021 na bakwit, kasali po ang mga legal front organizations and identified na legal front organizations ng CPP, NPA, NDF para doon po sa pagpapatuloy ng kampanya. Si Bay Bibiaon po ay namatay na. Ngayon, gusto pong kunin ng kanyang pamilya si Bay Bibiaon, pero hindi po binibigay ng kung sino mang responsable, lalong-lalo na sa Save Our Schools movement. So, wala daw karapatan ang kanyang pamilya na kunin ang katawan ni Bay. And ang sinasabi nila, the last time na nalaman namin kung saan si Bay Bibiaon ay nasa UP Diliman po. And ito po yung isa sa mga crucial na pangyayari. That's why sinasabi si UP, mga balunan ng NPA, etc. Yun ang parating projection. And of course, I don't believe that because I'm a graduate sa UP. Pero yun nga po, dahil meron pong mga legal front organizations na nagtatago, nagiging part po tayo doon sa hindi makatarungang pagtatago din po sa katawan ni Bay Bibiaon. Interconnected po ito lahat. That's why sa Satur Ocampo and Franz Castro, child abuse, harapin niyo po yung kaso niyo. Let's not, wag nating lokohin yung mga tao. If you say that the indigenous peoples will be on your side, hindi po yung mangyayari. Isa pong napakalaking sampal sa muka sa mga Talaingod Manobo dahil hanggang ngayon ginagamit niyo po ang muka ni Bay Bibiaon for donations. Kung pupunta po tayo sa Talaingod, For donation? for donations, if you will, Sino nagdo-donate? international organizations or any private entities na naaawa or parang na-deceive din mismo sa campaign because Alam na kaya napatay na si Baby Diaon? yes, actually po may mga press conference na po, na balita na po, napatay na po si Bay Bibiaon and the family, sila na po mismo ang nanawagan na ibalik nyo na po yung pamilya. Pero hindi po nila kayang ibigay yung katawan ni Bay Bibiaon. Kasi po, pag once na ibigay nila yung katawan ni Bay Bibiaon, lahat po ng katotohanan sa kung ano po ang reason kung bakit nandun si Bay Bibiaon sa UP Diliman, lalabas.
ang pinaka hindi po namin gusto kasi na until now, no, they don't respect the body of Bay Bibiaon. Kasi nga, lahat ng mukha ng Bay Bibiaon, naka-plaster, online, international, may libro pa po siya. And yung libro niya, kilala ko po ang nagsulat. No? He was a former NPA member na we're very fortunate dahil nagbalik loob na po sa gobyerno. Pero pinagpeperahan po nila yung campaign. So, yung Bakwit campaign, yung SOS campaign na to protect the Salugpungan schools, lahat po yun, it is to protect the New People's Army and the mass base and of course, no, to generate funds. And until now, they are doing that. Kaya po, sa ngalan po ng pananawagan namin ng hustisya, we want na sana po maibalik si Bay. And with all due respect, yun po yung gustong mangyari ng mga kasama ko dito. And they will also explain their part na hindi lang po galing sa akin.